Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon, ang mga tao'y nagsisikain at nagsisiinom, nag-aasawa, hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayun din noong panahon ni Lot, ang mga tao'y nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Gayun din sa pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay wag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga ari-arian sa loob ng bahay. Ang nasa bukid ay wag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sino mang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sino mang mawala ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, may dalawang lalaking natutulog sa isang higaan sa gabing iyon. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Saan po, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung saan naroon ang mga bangkay, doon naman nagkakatipon ang mga buwitre. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes ng ika-32 linggo sa karaniwang panahon. Ano po ba ang pakiramdam ninyo sa mga kwento sa atin ni Jesus sa ipinahayag ni Ebanghelyo? Meron po ditong pagbaha, merong pag-ulan ng apoy at ng asupre. Sinasabi kasi ang pagdating ng Panginoon ay maitutulad sa ganito. Walang makakapagsabi ng oras o araw. Kaya nga nung bumaha, ang sabi dito, habang sila po ay nagsisikain, nagiinuman, nag-aasawa, biglang dumating bumagsak ang ulan. Ganun din naman yung sa Sodoma, habang sila ay nagsisikain, namimili o nagbibili, bumagsak ang apoy at natupok silang lahat. Ganito din po, ang sinasabi sa atin ni Jesus. Kailangan lang talaga natin maging handa. Taon-taon sa ating liturhiya, bago po sumapit ang pagtatapos ng ating kalendaryo sa pagdiriwang ng Kristong Hari, lagi po itong pinapaalala sa atin na ang pagdating ng anak ng tao ay walang pakakapagsabi ng oras at araw. Kailangan lang talagang maging handa. Maging handa kung ano man, kung sa edad ng bata o edad ng matatanda. Kasi kung yung mga bata, medyo maintindihan pa natin, wala pang kamuang-muang, pero kung tumanda na tayo at hindi ka pa rin handa, ay ibang usapan na yon. Kaya pag sinasabi po, lilindol, sinasabi minsan, natatakot kayo sa pag may nagsasabi na manghuhula na ganito, magkakagulo, magkakagera, magugunaw ang mundo. Babaha, ang dami sa atin natataranta, natatakot.
na para bang yung pagkataranta ay may magagawa o may maitutulong. Sa ibang bansa nga po, di ba, kapag may mga sakuna, doon nagkakaroon ng looting, no, pagnanakawan. Minsan maiisip mo, babaha na, aanin mo pa yung malalaking TV na ninanakaw. Nung naranasan natin dito, noong Yolanda, nung magkaroon ng storm surge, baliwala din lahat ng kung ano mang pinahalagahan o inipon, wala. Kung sino yung mga natatakot, sino yung mga natataranta, ito yung mas lalong napapahamak. Kaya kung sakali may mga ganitong pangyayari, kung tayo po talaga ay kumilala sa Diyos, sabi nga sa unang pagbasa sa Aklat ng Karunungan, napakahangal ang mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Yung hindi kumikilala sa Diyos. Natutuklasan na ang lahat ng bagay, no, na marayo na ang nararating, nakakapag-invent na tayo, minsan nakakapag-clone pa ang tao. Pero habang nagagawa ng tao itong mga bagay na ito, bakit parang mas nagiging hangal ang tao dahil hindi niya kinikilala ang Diyos? So, kung mayroong mga problema, mayroong mga sakit, no? Iba sa inyo may sakit, malubha, mga nanonood, yung iba may cancer, may leukemia, kalma na. Kasi hindi naman mawawala ang sakit kung mamumblema ka na mamumblema. Magkaroon ng pananalig, tanggapin si Kristo, tanggapin ang Diyos sa buhay, maging panatag ka na lang. Kasi wala pong mangyayari. Walang magagawa ito. No? Kasi yung tendency natin, matakot. At pag natatakot na, natataranta tayo. Pag natataranta na, mainit na ang ulo. Kaya pati yung mga tao sa paligid mo, inis na rin. Imbis na maging masaya yung pagsasama, yung mga sandali, mga huling sandali, no? Hindi tuloy nagiging maayos. Sabi nga po, no, sa isang taong may pananalig sa Diyos, maliligtas. Pero ito din, no? Sana po, no? Kumalma lang tayo, manalig sa Diyos, hindi naman niya tayo pababayaan. Yan, sinasabi naman, pagdating ni Kristo, kukunin lang naman tayo. Hindi naman tayo parurusahan. Kukunin lang tayo ni Jesus. Saan tayo idadalin? Doon sa kabilang buhay. Doon sa isang lugar na wala ka nang mararanasang sakit, wala nang problema. May kapayapaan, may kasaganaan doon. So, aanin mo yung panghahawakan mo ang buhay dito nang wala ka namang kinikilalang Diyos. Ikapapahamak lang talaga natin. Sakali, no, na tayo po ay dumaan sa isang sitwasyon na pinagdaanan na ng iba, sana po matuto rin tayo at matutunan natin kung paano harapin ang problemang ito, kung paano maging handa sa pagdating ni Jesus. So, bago dumating, sana po talagang nasa puso na natin at kinikilala natin, tinatanggap natin si Jesus bilang ating Panginoon. Amen?